Lubog pa rin po sa baha ang ilang bahagi ng bayan ng Hermosa sa Bataan. Kaya naman, idineklara na po ang state of calamity sa lugar. At may ulat on the spot si Dano Tingkungko. Dano? Connie, gaya nga nung nabanggit mo, ay dineklara na ang state of calamity sa buong bayan ng Hermosa dito sa Bataan kasunod ng pagbaha o matinding pagbaha sa ilang barangay kabilang ang barangay Almacen na napasok ng ating team kaninang umaga. Sumisilip man ang araw sa barangay Daungan, hindi pa rin tuluyang humuhupa ang baha mula pa nung linggo ng gabi. Sa paradahan ng mga bangka sa boundary ng Daungan at barangay Almacen, nakilala ko si Warren. Mag-uuwi ng tubig pang inom dahil lubog sa baha ang kanilang gripo. May tubig ba na lumalabas sa gripo o wala? Ay, wala po. Doon lang po kayo kumukuha sa Jetmatic po. Pampaligo lang po namin, ganun lang po. pero po tutuloy po talagang tubig na malinis, wala po talaga. Kwento ni Warren, mabilis daw ang pagtaas ng tubig sa kanila kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Bandang hating gabi na po, doon na po lumaki yung tubig. Ano yung ginawa niyo? Siyempre po, nagtaas po kami ng mga gamit po namin para hindi po abutan po ng tubig. Sa dalas ng baha sa Almacen, kaliwat kanan ng mga bangkang tanging paraan para makapag-uwi ng pagkain at ibang kailangan, tulad ng tubig na dala ni Warren. Sa loob ng barangay, may agos pa ang tubig. Na nilalanguyan ng mga bata, di alintana ang posibleng peligro. Pinasok ang mga tahanan, kahit eskwelahan at simbahan. Kahit may bangka nakatayo na sa paderang ilan, naghihintay ng mga sasakyan. Sinamahan namin si Warren para ihatid ang tubig. Ang maliit na eskinita papunta sa bahay nila, katabi lang ng ilog na umapaw na. Ilog po to, ilog po. Ilog to? Opo. Tapos ito? Daanan po. Daanan? Oo, daanan po namin. No? Kapag po lumaki po kasi ito, lulubugon din po ito. At dito po kami humihigib dati po, pero ngayon wala na po, lubog na po. Pagtawid sa tulay, inihatid na ni Warren ang tubig sa nanay niyang naghihintay sa bintana. Nasa loob lang ng bahay. Walang trabaho. Naghihintay ng may magrarasyon. Sa pag-ikot sa akin ni Warren sa bahay at tindahan nilang lubog sa baha, napansin naming malambot ang naaapakan naming lupa. Pagdakot namin, lahar. Sa tuwing binabaha ang mga taga rito sa barangay Almacen at humuhupa ang tubig, ito ang tumatambad sa kanilang mga bahay. Lupa na sinasabing bahagi ng lahar na bahagi ng water runoff galing Mount Pinatubo. Malaki ang papel ng lahar na ito dahil ito ang nagbabawas sa kapasidad ng Almacen River na humawak ng tubig na imbis manatili sa ilog ay napupunta sa mga bahay katulad nito. Kaninang umaga, nag-ikot ang mga lokal na opisyal ng Hermosa sa barangay Almacen. Isinailalim na sa state of calamity ang buong bayan. Bukod sa paghatid ng relief goods, ipinasisilip na raw ng alkalde ang ilang mga fish pond na bumabara sa daloy ng tubig. Isinangguni na rin daw nila sa DPWH ang dredging sa Almacen River na bumabaw dahil sa naipong lahat. At Connie, sa puntong ito, dito pa rin yan sa bayan ng Hermosa sa Bataan ay maaliwalas na ang panahon at katunayan, maaraw na nga ngayon, kaiba yan sa sitwasyon kaninang umaga kung saan nakaranas pa rin tayo ng malakas na pag-ulan. Ganun pa man, nananatiling kanselado ang pasok sa lahat ng level dito yan sa buong bayan ng Hermosa at dahil meron pa ring tubig sa ilang mga barangay kabilang ang Daungan at Almacen ay patuloy pa rin ang pagmamonitor na ginagawa ng Hermosa MDRRMO para magsagawa ng relief operations at rescue operations kung kinakailangan. Connie? Maraming salamat, Dano Tingkungko.